Po, po, para sa good, patangin na At malugod ko pong inaanyayahan ang bawat isa na tumayo at sama-sama magpuri at magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon na buhay at tapat sa lahat ng panahon. Sa ating sama-samang pag-aawitan ngayong umaga, alam ko pong bawat isa sa atin may dahilan upang magpasalamat sa Diyos. Amen po ba? Yan. Tulad nga po ng sinasabi sa mga awit 118 verse 1, purihin si Yahweh sa kanyang kanyang pag-ibig. Kaya sa oras pong ito, ating buksan ang ating mga puso at isip. Sabay-sabay nating ihandog ang awit ng pasasalamat sa Diyos na karapat-dapat sa lahat ng papuri at pagsamba. Tuwitin po natin ang salamat-salamat. Ating mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may
mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Nangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatago sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating Sunday worship service. Batiin naman po natin ang ating katabi. Isang ngiti, isang tanong, kumusta ka? Sabihin po natin, kahit hindi tayo masaya, masaya ako na nandito ka ngayon. Yan. So, di ba po sabi dun sa kanta, sapat na at higit pa ang Lord sa ating buhay. Tanungin nga po natin ang ating katabi, sapat ba sa'yo, Lord? Sobrang nakakatuwa po na tayong lahat ay naririto. Truly, it is a joy to be in the house of the Lord. Kasi sapat ang Lord at higit pa sa ating buhay. At praise God po, ang bilis po ng panahon. Nasa ikalawang linggo na po tayo ng Hulyo, ng July. And yet, we are reminded that no matter how fast time flies, God remains faithful and constant in our life. Amen po ba? Yan, sabi po sa Lamentation 3:22-23, sabi po dito, because of the Lord's great love, are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faith. Kung talatang ito ay nagpapaalala po sa atin na hindi
tayo nauubos dahil dakilang pag-ibig. Kahit po may mga uncertainties, trabaho, sa kalusugan, sa ating at sa ating personal na buhay, we can worship God with confidence and dahil ang pag-ibig po at katapatan po ay hindi nagbabago. Sa tuwing po tayo ay nagigising, daladala po natin ang panibagong pag-asa na nagmula sa Kanya. Minsan, mahirap po magpuri kapag may pinagdadaanan. Pero tandaan po natin, ang pagsamba ay hindi lang para sa magagandang araw, hindi lalo na sa araw na mahirap. Dahil doon po natin mas nakikilala ang Diyos bilang tapat. Kaya po ngayong umaga, nating tumingin sa Kanya. O sa problema, kaya po muli, inaanyahan ko lahat. Last day po, let's give our hearts. Tayo natin yung help natin. This day, Lord, I offer my life to you. Let's give our hearts. Let's worship with joy, with faith, with song with every word was yes we Take a moment. Habang tayo po ay umaawit, tahanin ang mga buhay na natin ang panahong taligaw at ikaw sa buhay na may pag-asa, kapaan. Sabi nga po sa Psalms 9, "Come, let us bow down in worship, as still before. Glory is our God, and we are the back on." So this morning, worship, joy of coming back to God, being found, love. Sabay-sabay po nating awitin, heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus.
at a loss for words. Holy says it all. Come into your presence, confronted by your grace. Words is always failing, I'm unable to convey the vastness of your glory, the wonders of your love. I'm speechless at your beauty, that's so much Speechless at your beauty, I'm lost in Yes, Lord, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo po sa amin ng pag-asa upang mapabalik sa inyo, Panginoon, sa inyong buhay, Panginoon. Kami po ay humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga nagawang pagkakasala, Lord God. Lord God, talaga po kayo po ang aming buhay, Panginoon. Kung wala po kayo ay paano na kami, Lord God. Kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon. Mamaya, Lord God, sa aming pakikinig, Panginoon, sa salita niyo po. Nawa po, Panginoon, kami ay may matutunan, Panginoon. At ito po ang aming samot dalangin sa inyong matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Maaari na po tayong magsiupo.
But iba po yung ano, pamamaraan tawag nila ng pagpapataw po ng death. Dati po, sa atin masyadong yung malupit. Ano yung dati natin paraan na Tagaray? Alam niyo ba yung kwento ng Tagaray? O naman. Paano? Parang siya yata yun, Parang siya na po yata yung pinaka-latest. Anyway, yung pinaka-una. Pero before, yung paraan ng paano tayo? Yung sa cellphone. Paano? Yung elektrika. Pag na electric. Ganda rin sa bahay yan. So, medyo masyado raw inhumane. Parang hindi daw masyado makatao. Pinalitan po ngayon. Umaya tayo sa ibang bansa na yung, tayo ngayon? Yung lethal injection na po. Actually po yung lethal injection, simple lang po yan. Lang po ang laman nun. Ngayon, kasi daw mas mas humane, mas makatao daw. Makatao daw yun. Punishment. Nung Old Testament, nung unang panahon, ang mga Hebreyo o Hudyo, Hebrew naging Jew po no? Yung Hebreyo at yung mga Hudyo, at saka yung mga Romano, iba po yung pamamaraan po nila. Kapag ikaw ay nahatulan sa mga Hudyo ng kamatayan, paano nila pinapatay? Stone to death, babatuhin. Yung mo yun, no? Yung ito yung mga panghilod lang. Talagang hindi ka titigilan hanggat buhay ka. So, stone to death. So, si Jesus ay hindi nahatulan sa paraan po ng mga Hudyo. Kasi nung panahon pong yun, bago dumating kasi si Jesus Christ, natalo po kasi natalo po ni Alexander the Great, ito pong Persian king na si Cyrus. Kaya mapapansin niyo po, pagdating po ni Jesus Christ under na po sila yung Greek, tapos eventually po naging Roma po, mga Roma. Ang paraan po ng mga Romano po sa capital punishment po, ang tawag po natin capital punishment, ay yung crucifixion. So, nung si Jesus po ay hinatulan, hindi po siya sa pamagitan ng batas ng mga Hudyo kasi nasa ilalim po sila ng pamamahala po ng mga Romano. Kaya siya po nahatulan sa pamagitan ng pagpapako sa krus. So, yun yung dahilan po kung bakit si Jesus Christ po ay naipako sa krus. Sinong panahon na yon, wala hong karapatan ang mga Hudyo na humatol ng kamatayan dahil wala po silang kapangyarihan. So, pero ito rin po naman yung sinasabi na propesiya po sa Biblia na yung tagapagligtas ay mamamatay po siya sa isang kahoy. So, naintindihan po nila, tayo kasi anong kahoy? Sabi ng kahoy, siyempre, di ba yung krus, kahoy naman talaga yon. So, ganun po siya. Kaya si Jesus po ay namatay, nahatulan po siya, na sinabi naman ni Pilato na wala siyang kasalanan Pilato nagsabi, wala akong nakitang kasalanan sa kanya. Kaso, nadala po siya doon sa mga tao dahil sabi niya, kapag hindi mo pinako sa krus yan, ikaw ay hindi kaibigan ni Caesar. Si Caesar po yung presidente ng buong Roma. Siya po kasi gobernador lang naman po siya. So napilitan na po siya, kaya sumang-ayon na lang po siya doon sa mga ng kagustuhan ng mga. Kaya po ang Panginoong Hesus, sinasabi po sa Biblia, siya po ay napako sa krus. Napako po siya sa krus, Kaya, kasi ito po yung kamatayan na isinasaad ng mga Romano ang kanilang batas para po doon sa, kumbaga, sa pinakamalalang kasalanan. Ang matindi po nito, ganito po yun. Wala siyang kasalanan Diba? Kasalanan natin yon. Pero, para ang dating, siya yung nagkasala kasi siya po yung pinarusahan. Kaya, bakit kinanta natin kasi kanina yung holy? Kasi merong batas ang Diyos ng kabanalan na nasaktan natin ang kabanalan ng Diyos Na yung kinakailangan pagbayaran at parusahan yung nagkasala. Ang problema, tayo po yun, pero dahil nga sa pag-ibig ng Panginoon, the Lord Jesus Christ took our place, in order to redeem us from the punishment of hell.
Kaya mga kapatid, pag naalala po natin, grabing pag-ibig po ito, grabing sakripisyo. Ang matindi nito, habang si Jesus Christ ay nagsasakripisyo, nagdurusa, eventually namatay, yung mga tao na ibinibigay niya ang kanyang buhay, anong ginagawa sa kanya? Pero siya, dinuduraan, naalipos. Parang ang sakit no na, pero pag tayo yon, alay, kung gayan din naman kayo, wag na. Hindi po grabe po yung ginawa sa ating Panginoon. Ito po ay dahil po sa pag-ibig. Tayo po mag-pray po muna. Ipagpasalamat po natin sa Panginoon, iyaya po niya, tuloy na si Jesus ay ibinigay ang kanyang buhay para po sa atin. At the same time, let's pray, hindi po tayo ng tawad sa Panginoon that as we partake, pag tayo po'y makilahok po sa pagtanggap po ng saro, the cup and the bread, tayo po'y maging karapat-dapat at tanggap natin si Kuya Arvin at si Kuya Leo. Okay. Music lang ba siya or meron siyang lyrics? Meron lyrics? Kaya na lang po natin. Lord, I offer my life to you. Everything I'm through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Sing it. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, and all of my plans, my heart and my hand are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it, Lord. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23, sabi Paul, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night in which he was betrayed, bread. And when he had given thanks, he broke it and said, 'Take, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me.'" The same manner, also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Ay po'y Lord, salamat po.
magpapalit ng pang pagbayaran. Salamat, Lord. Let's gather po yung ano. Tuloy po natin yung isang stanza na lang. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tutuloy po natin yung ating pag-aaral po, no? Ito po ay pag-aaral patungkol po sa mga pagsubok sa ating buhay. Alam po natin. Okay. But the last time, sabi nga po natin, na tayong mga tao, may iba't ibang bahagi tayo. Actually, ano pa siya, hindi pa nga siya exhaustive, no? Spiritual, we have the mental, emotional, tsaka yung physical. Actually, kung titignan po natin, sorry, kung titingnan po natin dito, isa lang naman talaga yung nakikita natin. Yung ng ating mata, no? Yung physical lang. Pero siyempre, yung emotion naman, nakikita naman siya, may action na po. Siyempre, yung mental, yung pangunawa. Pero basically po, ang nakikita ng ating mata po dyan ay physical. Pero hindi ibig sabihin, dahil hindi siya nakikita, hindi dapat ma-develop, no? So, dapat siya lumago at talagang maging balanse. So, kaya ang problema, sabi nga natin, ay iba't ibang klase po siya. Kasi gusto ng Panginoon maging balanse tayong tao. Kaya kita mo yung iba, yung picture natin, para siya may polio. Di ba, no? Laki ng katawan sa kabila, ang hina ng kabila. So, hindi pwede na puro magpapaganda lang tayo physically. Ano, yung investment mo, grabe yung ano ba yung mga investment sa physical? Mga luta, ano pa? Meron pa misa yung tatawag na mud pack, yung alam mo, mumu sa gabi. Sino to? Okay, ganun. So, okay naman po yun, pero dapat hindi lang po physical, no? O dapat kasi yung mental, dapat din natin. Ma-develop din po siya. Diba? So, kaya ito po yung taong dito, makita po natin, hindi balanse. So, yung kalahati lang ang maganda, yung kalahati, mukhang, tinamaan siya ng COVID. Diba? Kasi ang gusto ng Panginoon, yung lahat ng aspeto ng ating buhay ay, ma-develop. Kaya nga si Jesus, diba, no? Lumaki sa, tumaas po siya physically, tapos naging kalugod-lugod sa Ama, tapos okay po yung pakikisama niya sa tao. So, kumbaga, naging balanse po yung kanyang buhay. Yun po yung gusto ng Panginoon kasi ang design talaga ng Diyos sa atin, maging kawangis tayo ng ating Panginoon. Kaya ngayon pong umaga, pinag-aaralan nga po natin the different trials for different areas. Iba't ibang pagsubok para sa iba't ibang bahagi natin. Diba sabi nga natin ay SPAF. Saan SPAF? Yung una, ano yung una natin? O yung suspension, di ba? So, suspended ka, tigil mo na. O,
may mga delay, may mga waiting tayo. So, ito po yung yung unang bahagi na pinag-aaralan natin na kaya pala minsan hindi agad natin nakukuha, hindi agad nangyayari kasi tinuturuan po tayo ng Diyos ng patience. So, yung suspension po ay ang tinuturo sa atin doon sa mga delay at mga waiting period ay yung pasensya. So, papasensya. Lalo na doon sa mga panahon na yung sitwasyon po unexpected, di mo inaasahan, akala. Okay, dito po sa atin, ano ba yung mga expected mo na mangyari? Yung nangyayari na. Yung nangyayari na. Hindi ka na magugulat. Okay, Leo, meron ka bang alam dito sa atin? Yung traffic, huwag ka nang dyan. Kahit saan ka pumunta. Di ba? So, kaya huwag mo sabihin mo, wala na, talagang na po yan. Given na talaga yan, na may traffic po talaga. So, sa SPAP, di ba, suspension. Tapos yung P ay yung possession. Yan po yung pag-aaral na po natin ngayon. Yung letter, Una po, sabi nga natin, suspension, God tests us in the area of suspension. Yung, alam mo, yung mga delay, mga waiting natin, no? Kasi, walang tao na ipinanganak na mapasensya. Katabi mo, pagpasensyahan mo na yan. Wala naman eh. Lahat po tayo ay yun nga lang, yung iba medyo maiksi, yung iba medyo mahaba-haba ng konti. Medyo ganun no? So, iba-iba. Pero, wala pong tao, may pinanganak pong ganyan. Pero maganda, nadidevelop po siya. Kumbaga, pwede natin siyang kumbaga, yung maiksi, napapahaba ng Panginoon yan sa pamagitan na ng pagsubok. So, mga delays po natin. Kaya ang tanong natin, sa ating mga panalangin, how long will you have to wait for God's answer? Hanggang kailan ka maghihintay sa kasagutan ng Diyos sa iyong panalangin? Anong sa katabi mo? Hindi, mali yata eh. Nagpe-pray ka ba? Baka hindi kasi nagpe-pray. Ano pa hinihintay mo? Yan. So, ngayon, yung susunod na area natin doon sa SPAF, diba, suspension, ngayon naman po ay possession. Possession. Yung possession, ito po yung mga material bagay na meron tayo o kaya kapirahan, kayamanan o ari-arian. Yung mga material possession po natin. Alam nyo, sinusubok din tayo ng Panginoon. Pero may mga taong relax lang. Tamo. Ewang pa siya, no? Relax lang siya. Kasi ang dami. Diba? Yung palang sinasandalan niya, candy yan. Yung, chocolate alaw. Yung candy. Diba, no? So, ngayong umaga, titingnan natin, bakit sinusubok tayo sa area ng finances? Bakit sinusubok tayo ng Panginoon? Nung nakaraan, yung mga delay, mga waiting natin. Ngayon, bakit naman sinusubok tayo ng Panginoon sa pamagitan naman ng kapirahan, ng kayamanan? Kasi ang Diyos po, pinagkatiwalaan po niya tayo ng material na bagay, pinagkatiwalaan po niya tayo ng pera, ng kayamanan, yung mga pag-aari po natin, para ipakita na siya'y mabuti at kaya niyang tulungan tayo para sa ating mga pangangailangan. Pero, kinakailangan subukin ng Diyos para maging maayos po tayo dyan. Diba? Alam niyo po, yung problema sa pera, hindi na bago yan. Tanong mo sa katabi mo. Hindi na bago po yan. Pero yung problema sa pera, hindi na bago yan. Diba? Ngayon ka lang ba nagipit? Ngayon ka lang ba nagipit? Parati na po yan. Diba? Now, tandaan niyo po yung pera po kasi, nung ipinanganak tayo, may pera na, may umiikot na pera. Kasi nung unang panahon, wala naman talagang pera. Ang tawag po nila sa pamilihan noon ay tinatawag na yung barter system. Alam niyo barter? Yung palitan lang. Halimbawa, meron ka isang baka. Tapos, ang ipapalit niya yung binhi. Alam niyo yung binhi? Jack and the Beanstalk. Galit na galit yung tatay niya. Wala kang pakinabang. Birin mo ang ibinigay ang pinalit niya ro sa baka nung kanyang tatay, pinabibenta sa palengke yung mga binhi, yung beanstalk nga, galit na galit yung tatay niya. Wala kang pakinabang talaga. Barter po yun barter But, tumubo, yun doon siya yumaman. Anyway, ang point natin, nung unang panahon, halimbawa, meron kang mga tanim, mga animo, mga prutas, tapos ito naman, mga tela. So, dahil wala namang presyuhan, titingnan mo lang, tatansyahin mo. Okay, so palitan lang ng produkto. Barter po yun.
Pero dahil minsan, ang hirap, i-estimate, so nilagyan nila ng sistema, nilagyan po ng pera. So kaya may pera na po tayo, hindi na pwede naman din palitan pa rin ngayon. Pero usually, meron ng amount kasi may pinagbabasihan na po tayo. Now, para maging balanse ang buhay po natin, para hindi tayo may polio sa kabila, kasi ibang maliit, no? Gusto ng Diyos, subukin at i-train yung ating financial aspect po natin, yung material aspect po natin, gusto ng Diyos i-develop po yan. Now, sabi nila daw, pag ikaw daw ay may financial stress, paano mo nalaman na ikaw ay may financial stress? Kapag daw ikaw ay nagkakaroon ng takot at kaba sa mga gastusin mo. Tingnan mo yung katabi mo. Paano yan? Ito yung financial stress. Nagkakaroon ka, paano na to? Ganun, no? So, yun daw yung tatawag ng financial stress. You are worried. Tapos, wala kang magawa para tugunan yung problema. Yun ang problema. Yun matindi din, no? So, marami siyang pamamaraan, mga kapatid. Yung nagkakaroon ka ng takot, nagkakaroon ka ng kagipitan, tapos parang yung kakayanan mo limitado, hindi sasapat doon sa iyong pangangailangan. So, yun po yung financial stress. Now, tingnan po natin, marami po siya yung financial stress, pero tingnan po natin yung mga ilang bagay. Okay. So, possession po yung ating pinag-aaralan po na. So, God tests us in the area of example na ng financial problems. Hindi pa ito yung mga problema nyo, ha? Ito pa example lang. Ano una? Unexpected medical expense. So, wala naman po sa atin, nag-iipon, sabi mo, para sa inyong perang yan. Hindi, ito po, pag na-hospital po kami. Ganun ba? Wala naman eh. Yung PhilHealth, iba yun. Kasi required yun eh. Sabihin, walang tao nag-iipon para pag siya nagkasakit. Pero siguro, wala namang iba. Pero kaya nga, pag nagkasakit tayo, naku, yari na. Talagang matindi na. Kumbaga, naglalabasan na dyan yung mga barya. Yung mga alkansya, binubutas na si baboy. Diba? Unexpected medical expenses. Ano pa ho? O accident. Hindi naman lahat na aksidente nag-hospital. Diba, paano kung nakabangga ka, di ba bayaran mo? Emergency po yun. Ano pa? Yung ating pang-araw-araw na pangangailangan. Diba? Diba? Ano ba yung mga pangangailangan natin? Jen Rose, make-up. Ate Janice, data. Tayo makapag-FB niya. Wala tayong gay-on. Di ba? Ano pa? Makan, yung bagong sapatos. Di ba? 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 Jomar, yung bagong pairings na, yung playrings ng motor. Di ba? yung mga daily expense. Hindi, joke lang. Diba, may pangailangan natin eh. Kaya nga minsan, hindi naman kailangan, parang yung internet, sinasama na natin sa ating buhay. Tama po ba yun? Pero totoo naman yun, eh, no? Yung load talagang na rin. Kaya yung iba, nagma-magic data na. Wow! Alam niyo yung magic, na bilang nawala na siya, di magic. So, daily living expenses, ano pa po? Family problem. Ito, malaki itong problema. Family problem eh. Kasi may problema sa pamilya, kinakailangan po tugunan. Rin. At yung iba po, yung unemployment. Actually po, sample lang po ito ng mga financial struggle po natin. Diba? Marami pa po siya. Ito po matindi. Ang Biblia, the Bible has to say more about money than heaven and hell combined. Mas marami ang Biblia nagtuturo patungkol sa kaperahan, sa kayamanan, kaysa sa langit at sa impyerno. Mas madaming talata. There are about 2,000 verses concerning money. 2,000 talata sa Biblia nagtuturo patungkol sa kayamanan, sa kaperahan, sa material nating yung mga pag-aari po natin. Doble po patungkol sa pananampalataya at sa pananalangin. Mas marami, doble po siya ha. Kung 2,000, edi 1,000 lang, i-combine mo na yung pananalangin at saka pananampalataya, 1,000 lang. Ay kapirahan, 2,000. 15% daw ng tinuro ni Jesus Christ ay patungkol po sa kayamanan at sa kapirahan. 15%. Pero pong 38 parables, 38 talinhaga sa Biblia, 16 doon ay patungkol sa pera.
halos kalahati na po ng ng mga turo ni Jesus, no? Sabi po nila na kasi ang pinakamatinding topic sa Biblia, pinakamaraming talata ay patungkol sa kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos, no? Alam niyo kung ano sumunod? Pera na ho. So, ibig sabihin, ang Biblia nagtuturo talaga. At talaga nagbibigay ng hamon po ito patungkol po sa mga ari-arian at sa mga material na bagay. Kasi alam po, issue po talaga ito, no? Ngayon, titingnan po natin yung ilang prinsipyo po sa Biblia patungkol po sa kayamanan o sa natin, some principles. Hindi natin matatapos po ito, no? Pero ito po yung isang Una-una, money or wealth is amoral. Hindi yan pangalan, amoral. Pag sinabi mong amoral, yung A, ibig sabihin negative siya. Moral, pag nilagay mo ng A, ibig sabihin negative. Intindahan nyo? Diba? Moral. Pag sabi mong money is amoral, ang ibig sabihin lang po niyan, money is neutral. Ang pera po, neutral po yan. Hindi yan masama, hindi yan mabuti. Depende kung sino humahawak. Tama mo ba? Amoral eh. It is not evil, it is not good. Bahala ka po dyan. In fact, the Bible, malinaw itong tinuturo po ng salita ng Diyos. So, tingnan natin ha. So, hindi po siya masama, hindi rin siya mabuti. Depende sa iyo yan eh. Neutral po ang pera. Okay, anong sabi po ng Biblia? 1 Timothy 6:10. For, sabi ron, the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. O Tagalogin po natin. Sabi po rito, no? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ano daw ang ugat ng kasamaan? Sabi nung iba, babalikan natin, no? For the love of money daw. Sabi nung isa, hindi pastor, for the lack of money, ang kawalan ng pera. Sabi ko, hindi naman. Hindi naman lahat ng walang pera masama eh. Kasi hindi naman problema yung kawalan. Hindi rin problema yung pera. Ano daw ang problema rito? Ano? Yung pag-ibig sa pera. Kaya, hindi pinagbabawal ng Diyos na mawalan ka ng pera. Hindi po, okay po yun, magkaroon ng pera. Yan may katabi mo. Di ba? May pera ka ba? Oo. Kaya maraming tao, mga vampira. Vampira. Maraming pera, no? Hindi po masama magkaroon ng kayamanan kung meron, ha? Kung kasi kayamanan, kung meron. Hindi masama magkaroon ng material na bagay. Hindi mo masama yan. Ang masama ay daw? Yung pag-ibig. Yung pag-ibig po sa pera. Paul does not condemn riches. Yung kayamanan, hindi po niya yan, yung hindi masama yan. Hindi yan sinasabi, nako, napakasama mo, may pera ka. Hindi po. Ang masama po ay pag ikaw ay nagmamahal sa pera. Kaya nga hinahamon niya yung mga may kaya sa buhay na maging mapagbigay sila at maging matulungin. Mga mayaman po, sinabi po ng Biblia. So the Bible says that the love of money is the root of all evil. Yung pag-ibig sa pera, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi po yung kagipitan sa pera. Hindi yung kawalan ng pera. Hindi yung short ka sa pera. Hindi po yun ang ugat. Ang ugat po ay yung pag-ibig. Tandaan po natin, no? Now, yung salita pong love of money, di ba for the love of money. Yan po sa Greek word po, isang salita lang yan. Isang salita lang po yan. Pilarguria. Dalawang words po siya, yung pilos, yung pila, means sabihin love. Yung argoros po kasi, yung po ay silver. Kasi nung unang panahon, yung monetary unit po nila ay silver and gold. So dito, kasi sabi sa atin, wala naman eh. Pera-pera na talaga eh, no? Sa kanila kasi nung unang panahon ay, siyempre, mas mataas po yung yung ginto. Pero siyempre, dahil mas maraming mahirap, mas circulated po yung yung silver, ilakot. Istanso, bronze, no? Tanong ko po, magkano nga pala ibinenta ni Judas si Jesus Christ?
Kasi ano yun eh, magkano nga pala siya binenta? Ha? Ha? Isa. Kahon. Diba? O ilan? Isa lang daw eh. 30 pieces of silver. 30 pilak. Alam niyo po ba yung 3 pilak sa 30 pilak po nung unang panahon? Yung po ay yung presyo ng isang ordinaryong alipin. Parang bumili ka lang ng ito okay na. Yung nga pinataas ng konti, gawin mo na mga 50. Wala na, talagang bagsak presyo na si Jesus Christ. Di ba? Ganun katindi, ganun yung kasibaan ni Judas. Talagang grabe yung greediness niya, di na niya pinataas yung presyo. Bakit ganun po? Kasi nung panahong yon, ang kalakaran po ay pilak ang pinag-uusapan. Mas maraming ang mas mahirap po dito. So, it's not the money that is the problem. Tandaan nyo, hindi ho yung pera ang problema. Hindi rin yung kayamanan. Hindi rin yung bahay. Hindi rin yung lupa. Ang problema, kaya nag-aaway-away ay dahil sa pag-ibig sa kayamanan. Pag-ibig sa pera. Yun po yung problema. Sabi nga nila, no? A person who loves money doesn't think about how many goods he can contribute to the world. He is consumed with how many goods he can accumulate from the world. Ang tao po nagmamahal sa pera, sa kayamanan, wala siyang pakialam kung gaano yung pwede niyang ibahagi sa iba. Hindi niya kanyang gaano kadami siyang makakamkam. Kaya magtataka kami minsan walang tigil. Diba? Pag binuksan yung isang mata, generous, why? Guru. Kuya Arvin, S. Timabik, D. Dinar. Mataas po. So mapapansin natin, bawat butas sa mukha, puro, di ba? Grabe, yun yung kumikinang po sa buhay ng tao. Na wala silang pakialam kung ano ibabahagi na. Hindi namin concern yan. Ang aming concern ay kung paano kami makakatanggap pa. Wow, ang bigat po mga kapatid. So una-una pong prinsipyo na tinuturo sa Biblia, money is amoral. Moral po yan. Hindi po masama, hindi rin niya mabuti. Depende po sa gumagamit yan. Amen po ba? Kaya pag binigay siya ng Diyos, hindi masama yan. Kung paano mo gagamitin, yun ang magdidetermine kung masama o mabuti mo. Diba ngayon, sikat na po yung mga missing sabungero. Diba? Grabe, no? Grabe, lumalabas na parang 100 daw mahigit pala yun. Diba, hindi lang daw doon sa tali. Madami daw lugar. Ang mapapansin po natin, anong pinag-ugatan po nito? Yun yung greediness kasi ng tao. Grabe, walang yan po yung mabuti pa nga daw yung matakaw. Takaw. O kasi pag nabusog, nabundat na, tigil Ay yung sakim, walang walang katigilan yan. Hanggat may pagkakataong kukuha po siya. So pangalawa po, dito makita po natin, yan nila, no? Money is a tool that can either fix or damage your life. Ito naman po siya. Pangalawa, so hindi lang siya amoral, hindi siya good, hindi siya evil. Depende po paano gagamitin mo yan. Pangalawa, money is a tool. Ito po'y kasangkapan lamang. Ang pera po'y kasangkapan. Hindi po ito hindi po ito yung Panginoon. Hindi po ito yung boss. Ito'y kasangkapan. Ito po yung pamamaraan para makabili ka, para makatulong ka, para magkaroon ka, para yung mga pangailangan mo matugunan. Yun po yung pera. Kasangkapan po siya. Ito po yung paraan para mabayaran mo yung mga kilala niyo ba si Judith? Judith natin. Mga bayarin. Ano po sabi po ng Biblia? Matthew chapter 6 verse 24. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Okay, paano po ito? Sa Tagalog po, no?
walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi niyo maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Bakit? Kasi isa lang talaga naman ang ating loyalty. Tapos sa Candelaria, di ba, yung sa may Novo, yung sabi nung doon po tumingin yung mga bus. Mapapansin niyo, mga lalaki po doon lumalapit sa konduktor. Binibigyan nila ng 5-5. Ano yung papansin niyo? Kasi nga sabihin niya, yung kasunod mo, 5 minuto na una sa'yo. Ano yun? May ganon. Dati po kasi, yung nakatao doon, isa lang, lahat ng bus company. Isa lang. Lahat po. Ay kaso, nagkaroon na ng korupsyon. Di ba 5? Binigyan ng 20. O, wag mo sasabihin doon. Bas ha? Na kami yung So ngayon, ang ginawa na nila, kanya-kanya na sila. O ito, Jack, o ito, kanya-kanya na sila. Kasi hindi naman pagkakatiwalaan yung mga, di ba? Mapapansin nyo, tipin mo yun ha. Tipin mo yun. Grabe. Tapos, minsan, nung tumigil yung bus doon, yung driver, 1,000 pera. Nagpabarya. Alam mo kung magkano sinukli na lang? 990. May kaltas agad siya 10 piso. Galing. Ikaw ilang bus yun din. Nagagaling. Sabi discard, sabi ko. So, ang problema po natin mga kapatid, ganun po ang issue. Diba? Ang sabi po ng Biblia, kasi isa lang talaga ang loyalty ng tao eh. Hindi ka pwedeng maging tapat sa dalawa, isa lang talaga yan. Kasi, may kikilingan ka talaga dyan eh. May kakampihan ka dyan. At kung sino yung mas mahal mo, doon ka talaga mas papanig. Kaya hindi mo pwedeng pagsabayin daw ang Diyos at yung kayamanan. Okay. Merong issue, sabi nila. Sabi kasi nung nagtanong, hindi naman talaga siya Diyos eh. Bakit? Isipin mo, nung nagkaroon, sabi ni Satan, sabi kasi doon, dinala ni Satan, Jesus, doon sa bahagi na. Sabi niya, tingnan mo, si Jesus, sumasama kay Satan. Sumasama nga naman, sumama eh. Kala ko ba Diyos yun? Sabi mo, magkagalit sila, bakit nung siya dinala ron sumama siya kay Satan. Ang ginawa ni Satan? Sabi niya, pinakita daw niya pinakita yung kayamanan ng buong mundo. Sabi ni Kristo, sabi ni Satan, ibibigay ko sa iyo lahat yan. Sabi niya, ambahin mo lang. Tanong, paano mo sasagutin yun? Actually, yung pang-una tatanong. Yung Matthew chapter 4, yung pagtutukso kay Jesus, showdown po yun. Yung nung mga panahon, yung duelo, yung laban doon. Duelo po yun. Ang gusto kasi ni Satan ipakita, makapangyarihan siya. Ang sabi ni Jesus, pinapakita ni Jesus, lalabanan kita kahit saan, kahit anong oras, kahit anong paraan, lalabanan kita. Ang sabi ni Satan, dito tayo sa taas. Pupunta tayo. Diba giba nung unang panahon? Sige, anong gusto mo? Yung barilan? Sige, saan? Sa kanto, sige. Showdown po kasi yun, ipapakita. Kaya ang sinabi ni Jesus, kaya sumama siya, hindi siya sumama ron. Ipinapakita niya, sige, gusto mo doon tayo maglaban? Sige. Gusto mo dito, kasi siya, nagpa-fasting siya ng 40 days, di ba? After nun, gutom na gutom siya. Gusto mo dito, yung bato, di ba? Bato ro, gawin tinapay. Ibig sabihin ni Jesus dito, sabihin mo lang kung saan lang, di kita uurungan. Yun po yun, hindi siya sumasama, kundi yun po yung showdown sa pagitan ni Jesus at ni Satan para ipakita na siya ay walang magagawa talaga. Amin po ba? Naintindihan na po ba? Hindi po yun dahil sumama lang siya. Ito may paligsahan eh. Kaya hindi ka pa nagbabasa ng Bible, dapat maintindihan mo, kala ko naman, hindi po siya ganun lang. Ito po'y paligsahan, ipinapakita ni Satan yung kanyang kapangyarihan, kami, ibibigay ko sa iyo lahat ito. Kanya lang naman, corruption at pero hindi naman siya kaya sabi ni Jesus, kahit saan mo ako dalhin, lalabanan kita, ipapakita ko sa iyo, wala kang makaban sa akin. So, dito makita po natin, yun po yun, yung ipinapakita ni Satan na kayamanan, yun nga po yun eh.
Kasi hindi pwedeng kaya siya naging Satan, kasi mas minahal nga niya yung kasalanan kaysa sa ating Panginoong Hesus. Kaya naghiwalay talaga sila. Hindi ka pwedeng magmahal sa Diyos at sa pera. Kasi money is only a tool. Ito po'y kasangkapan lamang. Ito po'y alipin, hindi mo siya pwedeng gawing Panginoon. So dapat ang ating pananaw, sabi nga ro sa kanta, using things and loving people. Gamitin mo yung mga bagay, mahalin mo yung tao. Di ba ganon? Gamitin mo yung mga bagay, mahalin mo yung tao. Do not use people and loving things. Hindi mo pwedeng gamitin mo yung tao, mahalin mo yung mga bagay. Ano yun? Ginagamit mo ibang tao, kasalanan yun. Hindi tama yun. Kaya sinasabi dito ng Panginoon, sinasabi ng salita ng Diyos na ang tao, hindi mo pwedeng magkakaroon ka ng hating katapatan. Pwede. Kasi ang pera, hindi yan Diyos. Yan ay kasangkapan lang. Hindi mo po pwede sabihin na, ito na yung aking buhay. Hindi po, mga kapatid. Kaya kapag ang tao naging Panginoon niya ang pera, hindi mo na magiging Panginoon si Jesus. Parang tao lang yan, parang yung bata na ang buhay po niya ay kain lang siya ng kain ng mga junk food. Walang kwentang pagkain. Kaya kapag oras na ng kain talaga, yung meal, yung talagang kain, almusal o tanghalian, ayaw na niya kumain. Bakit? Busog na siya. Busog na siya ng basura. Ganon din po sa ating buhay. Paano pa isisingit ang Diyos? Napuno na ng kayamanan, pag-ibig sa kayamanan at sa pera ang buhay. Ano ba talaga magiging panahon? Wala po kayo. Kaya, ang pera po ay magandang alipin, pero malupit Panginoon. Tandaan niyo po yun. Ang pera ay magandang alipin, pero malupit na Panginoon. Hindi mo siya pwedeng gawing Panginoon. Kaya sabi po ng salita ng Panginoon Diyos, na ang pera ay makapangyarihan po siya. Kung gagamitin mo ito para ipangtulong at pagpalain ng ibang tao, gawain ng So, pangalawang bagay po na dapat maintindihan natin, money is evil or good. Hindi po siya masama, hindi rin siya mabuti. Pangalawa po, mga kapatid, ang pera po, ang kayamanan, kaya hindi mo siya pwede maging boss Kaya dapat So, sana ngayon po umaga, may mga naisin ng Panginoon po sa atin para makita po natin na sinusubok tayo ng Diyos para maayos po natin yung ating puso, maging maayos po natin yung ating loyalty. Kasi hanggang isang araw, wala rin tayo. Pag tayo namatay, lahat yan iwan. Kaya ito po yung hamon natin. Kung ang pera po, gamitin natin. Kung ang pera pala, ang kayamanan ay kasangkap, gawin natin. Diyos po ang ating. Pray po tayo. Panginoon, nagpapasalamat. Kaya pala, namin kayamanan, hindi po ito yung pasusunod sa buhay namin. Ito po ay ibinibigay niyo po sa upang po kami mapagpala, matugunan niya ang pangailangan at makapagbahagi po sa Dalangin ko po, Panginoon, maging yung aming katapatan, panunumpa sa katapatan. Hindi po katapatan sa anumang bagay, katapatan sa Salamat, Lord, na talagang kayo po ang nagbibigay, nagkakaloob po, Panginoon, sa pangangailangan. Kayo po, Panginoon, ang nagkakaloob, Panginoon Diyos, doon po sa mga bagay na talagang sa aming mga kagipitan, Panginoon. We thank you, Lord God. At ang isang bagay na dapat meron po kami sa aming puso palagi at isipan, Lord, ay maging mapasalamat. Thank you, Lord, in Jesus'
Yan, pinagpalang umaga po sa ating lahat. Tayong aga po ay pinagpala. Amen. Dahil tayo po ay pinagpala, dadako naman po tayo ngayon sa ating pagbibigay. Sabi po sa Kawikaan 11, verse 26,